Salamat po ng marami sa inyong lahat, lalo na po ang nakapanood ng nakalipas na video ukol sa Manila Cavite Line. Sa katotohanan, ginawa po namin ang nasabing palabas, upang buksan ang awareness ng mga taga Cavite, sa isang nalimutang kasaysayan ng probinsya. Ito po ay ang minsan, na nagkaroon ng serbisyo ng tren sa Cavite, bilang isang sistema ng mass transportation mula 1908, hanggang ipatigil ang operasyon nito noong 1936. Sa pagkakataon pong ito, ang ating tatalakayin ay ang Manila Naik Line na nabuksan noong 1912 at ganap na nakapaglingkod sa mga dalampasigang bayan sa Kanlurang Cavite. Kaya tayo na po at simulan na natin ang ating video presentation. Muli lamang po natin saglit na babalikan ang Google Map, na nagpapakita ng linya ng tren na nagmumula sa Maynila na atin na pong ipinalawanag sa nakalipas na video, hanggang sa makarating ang riles ng tren sa Noveleta. Ang Noveleta ay nagsilbing junction, para sa dalawang linya ng tren. Sa matandang mapa ng 1908, makikita na putol pa, subalit nakaabang na, ang ginagawang linya ng tren patungo sa Naik. Para sa pag-aaral ng kinaroroonan ng mga riles ng Manila Naik Line ng Manila Railway Company, na nasa linya ng Noveleta Naik ay gagamitin po natin ang mapa na inihanda ng US Army Corps of Engineers noong 1955, kung saan kasama pa sa feature nito, ang linya ng riles ng tren hanggang sa istasyon nito sa Naik. Magsimula na po tayo ng pagbibiyahe sa dating linya ng tren mula sa Noveleta Naik Line. Ito ay upang makita natin sa ground level ang isa sa pinakamahaba subalit masikip na daanan, na punong-puno ng mga naglaho nitong kasaysayan. Ang una po natin sisilipin ay ang krus na daan ng Manila Cavite Boulevard, kung saan nagsisimula na lumiko ang tren, sa mahabang kalyehan, mula sa Noveleta patungo sa Salinas, Rosario. Magmula sa Noveleta, ang susunod na istasyon ng tren ay matatagpuan sa Salinas, sa area ng highway na pumapagitna sa mga bayan ng Rosario at San Francisco de Malabon. Sa mga linya ng riles ng tren, nauna itong maging operasyonal, nang buksan ito noong 1910, sa mga panahon na ang linya ng Tanza-Naik ay ginagawa pa. Sa kasalukuyang litrato ng area ay makikita pa ang dating daan ng riles sa isang arco ng barangay na nakalagay pa ang pangalang tramo. Samantalang ang karugtong na daan ng tren, sa ngayon ay nababakuran na. Mula sa mapang ito ay gagawa po tayo ng pag-aaral sa configuration ng riles. Una na masasapantahan na ang istasyon ng tren ng Salinas ay nasa area pagkatapos na makatawid ng highway. Dahilan sa hindi tayo makakatawid sa bakod na nasa litrato, gagamitin natin ang Google Maps Satellite Photo, upang makita natin ang konfigurasyon ng lugar. Mapapansin pa rin ang hanay ng mga istruktura na nakatayo na paliko, na halos umaayon, sa lupa na dating kinalalatagan ng mga riles ng tren sa Rosario. Mapapansin sa mapa, ang isang napakalaking bakuran na noong 1960s ay naging dating pag-aari ng Philippines Oil Company at nagsilbi bilang isa sa mga pinakamalaking oil refinery ng Pilipinas. Kung pag-aaralan ang bakuran ng Filipinas Oil, mula sa satellite map ay makikita pa ang impresyon ng riles ng tren sa lupa na parang peklat na hindi nagawang mabura sa paglipas ng panahon. Pansinin ang pumuna natin magmula sa bakuran ng putol na tramo. Ang susunod po naman na ating papansinin ay bahagi ng bakuran ng Filipinas Oil sa area na malapit sa ilog na tinawid ng riles ng tren sa pamamagitan ng isang dating nakatayong tulay. Sa nasabing area na ating tinitingnan ay makikita pa rin ang impresyon ng kahabaan ng lugar na minsang pinaglagyan at dinaanan ng mga riles ng tren.
Sa pagtatansya, uulitin ko po na pagtatansya ay lumilitaw na ang mga linya na aming ginawa ang kumakatawan sa dinaanan ng riles ng tren, magmula sa putol na tramo, hanggang sa dating tulay ng tren na tatawid sa bayan ng Tanza. Ang pagtawid ng daang bakal ng tren, mula sa Salinas Station sa Rosario, patungo sa bayan ng Tanza ay daraan sa isang naglahong tulay ng tren na tumetawid ng Ilog Conyas. Hindi ko lamang po mabigyan ng higit na detalye kung ano-ano pa ang mga bakas na naiwan sa nasabing dating kinatatayuan ng tulay. Dumako na po tayo sa pagtingin sa daang bakal mula sa panig ng Tanza, ang bahay na malaki na inyong nakikita na tinutumbok ng tramo ng Tanza, dating tawiran mula sa tulay ng tren ng Rosario papuntang Tanza. Pasukin po muna natin sandali ang tramo ng Tanza. Pagkatapos tahakin ng tren ang mahigit kumulang na 1 kilometrong riles ng tren mula sa tulay, papasok sa tramo ng Tanza. Ito ay hihinto sa kanyang istasyon sa Tanza, sa area na sakop ng Barangay Biwas. Mula sa istasyon ng tren sa area ng Biwas, ay mayroon akses ang mga pasahero na sasakay at bababa sa kalsada na papasok sa baryo ng Quintana, na isa sa mga interior baryo ng bayan ng Tanza. Bago po natin iwanan ang istasyon ng tren sa Tanza, hayaan po ninyo na ibigay ko sa inyo ang isang comment sa Facebook page na Kasaysayang Caviteño mula kay Gulmon Villarrubia, na ganito po ang sinasabi, dito sa amin sa tramo, Biwas, Tanza, Cavite o ngayon ay JP Santillan Street buhay o buo pa din ang istasyon ng tren, kaso residential na nga lang at buhay pa din ang mga sementong nagsisilbing tap-akan ng mga tao pagsasakay sa tren sa harap ng istasyon. Bata pa lang kami alam na namin na dating riles ng tren ang aming kalye. May alaala pa nga yung isang lola dito sa amin ang turnilyo ng tren na ginagamit niya pang dikdik ng nganga niya. Salamat sa inyong ibinahaging impormasyon. Bago tayo magpatuloy, check po muna natin ang ating mga nadaanan. Noveleta, Rosario, Tanza, at ngayon naman ang istasyon ng tren sa Amaya. Pansamantala po lamang na ating pasukin ang ilang bahagi ng tramo ng Tanza, patungo ng istasyon ng tren ng Amaya. Pansamantala po lamang tayo nahihinto para tingnan ang isang matandang tulay sa area na ito ng tramo, na ang hitsura ay tinatawag na Pony Truss Bridge na isang maikli, ngunit na napakatibay na tulay na itinayo noong 1910 sa mga rural areas ng Pilipinas. Sinasapantahan ng researcher na ang Pony Truss Bridge na ito ay isa sa mga orihinal na sangkap ng matandang riles ng tren na dumadaan noon sa tramo. Sa ginagawa po nating pagbaybay sa kahabaan ng tramo patungo ng Amaya ay makikita po natin ang isang konkretong tulay. Aking tatagalan ng konti ang pause para mapag-aralan po ninyong mabuti. Ngayon po naman ay aking ipapakita ang hitsura ng tulay na ito noong 1930s. Magiging katanungan po siguro ninyo ay kung papaano natin mapapatunayan na ang tulay na nasa matandang litrato at ang tulay na yan ay iisa. Noong aming i-post sa aming Facebook page na Kasaysayang Caviteño, ang picture na iyan, isa sa mga nag-comment sa aming post ay si Dirk Paul Siloso, na isa rin railway enthusiast ng Pilipinas. Sa kanyang comment, ipinakita nito ang kanyang pagsusuri sa nasabing tulay, na siya nating lalakihan ngayon ang ipinadalang sagot sa amin ni Dirk Paul Siloso, upang mabasa po ninyo ang kanyang ginawang pag-aaral sa lugar.
Dahilan sa noindang ako sa katanungan, ay napilitan ako na balikan at palakihan ang litrato ng kinaroroonan ng matandang tulay ng tren ng Amaya, ayon sa itinuro sa akin ni Dirk Paul Siloso. Sa litrato ng Google Street View ay makikita na halos ilang metro ang layo ng matandang pundasyon ng tulay ng Riles, sa bagong nakalagay na tulay sa ngayon. Sa ganito ay masasabi natin na talagang magkaiba ang matandang tulay ng Riles, sa tulay na nakatayo ngayon. Napag-isip na mabuti ang researcher sa katanungan ukol sa dalawang magkahiwalay na tulay sa Amaya. Ito po ang kanyang naging paliwanag. Kung gagawa po tayo ng pagtatapat mula sa Pony Truss Bridge na halos 1 kilometro ang layo sa susunod na matandang tulay ng Riles. Sa pamamagitan ng paglalagay ng isang diretsyong linya sa pagitan ng dalawang tulay ay mahihinuha po natin na ang matandang tramo sa panahon na ito ay operational, ay higit na malapad, kaysa sa kasalukuyan nating kapanahunan. Ang presensya ng istruktura sa dating kinalalagyan ng tulay ng tren, na inyong makikita sa litrato, ang magpapatunay nito. Sa pamamagitan ng Google Earth Satellite Map ay makikita lalong natin ang kabuoang lapad ng isang tramo ng tren, sa panahon na ito ay operasyonal. Pansinin pong mabuti ang bakod sa mga likuran ng bahay, at mapapansin po ninyo na halos pantay ang mga bakuran sa likuran. Nagpapatunay na ang mahabang hangganan ay hindi nasakop ng property ng matandang Manila Railway Company. Ang pag-iwan ng Manila Railway Company sa kanilang mga propriedad sa kahabaan ng daang Riles ay nagbigay daan upang sa paglipas ng panahon, ay pamahayanan na ito ng mga tao, at mapasalin na ang pag-aari ng lupa, sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaparaan ng legal. Ipagpatuloy po natin ang pamamasyal sa tramo ng Amaya. Hanggang makarating po tayo sa kanto, kung saan po makikita natin na katulad ng sa Rosario ay mapuputol ang kalye tren sa lugar na kinaroroonan ng eskwelahan ng Amaya Elementary School. Muli po nating titingnan ang kinaroroonan ng dinaraanan ng Riles ng tren sa Amaya. Dahilan sa wala po tayong dokumentasyon sa kinaroroonan ng istasyon ng tren sa nasabilang lugar, maaari po na ang kinaroroonan nito ay nasa quadrant na aking ipapakita. Subalit sa mas matalas na pagtingin sa layout ng lupa sa area na ito ng Amaya, ay makikita ang pie cut na mga daan at bakas sa lupa, na magbibigay ng pahiwatig, na minsan ang area bago ganap na maging operasyonal ang istasyon ng Laik, ay minsang naging pihita ng tren, pabalik sa Maynila. Mula sa Amaya, ang susunod po nating pupuntahan ay ang istasyon ng tren sa lugar ng Kalibuyo. Nasakop pa rin ng bayan ang Tanza, at 4 na kilometrong mahigit ang distansya mula sa Amaya. Sandali po lamang naming ititigil ang presentation ng daan papuntang istasyon ng tren ng Kalibuyo, dahilan sa ang researcher ay may napansin sa layout ng daang bakal sa area. Inaanyayahan ko kayo na tingnang mabuti ang layout ng daang tren papunta ng Kalibuyo Station, at ang isang katabing kalsada. Ito po ay nagkakaroon ng isang anyo na karaniwan sa mga daang bakal. Ito ang tinatawag na passing loop, upang ang dalawang tren na magkasalubong ay makaiwas sa isa't isa. Muli po tayong mamamasyal sa loob ng tramo papunta ng Kalibuyo Train Station.
Ang Kalibuyo ay isang flag station ng Manila Railway Company sa kahabaan ng Tanzanaik segment. Hindi katulad ng mga regular istasyon ng train, ang isang flag station ay hinihintuan lamang ng tren, kapag mayroong sasakay o bababa na mga pasahero. Sinasapantahan na ang unang istasyon ay nasa area na ito, na mula sa pagtanaw sa kaayusan ngayon ay parang isang eskwelahan. Dahilan nga sa ganitong kalagayan, wala itong istruktural na istasyon na katulad ng mga dinaanan nating mga istasyon sa ating pag-aaral. Isang luma at gamit na bagol, used train box, lamang, kung saan nagaganap ang pagbebenta ng mga tiket. Sa taong 1916, ang istasyon ng train ay inilipat sa panibagong pwesto, noong magbukas ng isang daanan ang Manila Railway Company patungo sa highway ng Tansa na papunta ng Maynila at Onay. Ang susunod po naman nating istasyon na tatalakayin ay ang istasyon ng tren sa Timalan. Ang riles ng tren mula sa Kalibuyo hanggang sa Timalan ay may distansyang halos 5 kilometro. Sa ganito, ang pagitan ng dalawang nasabing istasyon, ang maituturing na pinakamahabang segment sa buong kahabaan ng Manila Naik Line ng Manila Railway Company. Pasyalan po muna natin ang kahabaan ng linya, dahilan sa walang street view. Ang gagamitin na lamang po natin ay ang satellite photo ng Google Earth, para makita po ninyo ang kagandahan ng tanawin, mula sa aerial view. Titigil po muna tayo sandali sa litratong ito kung saan naputol ang daang bakal, dahilan sa pagkakaroon ng ilog sa pagitan. Tingnan po muna nating mabuti ang area sa ilog. Mapapansin ang isang istruktura sa ilog na ang frame o balangkas ay parang anyong tulay. Dahilan sa mababang detalye ng Google Satellite Photo, hindi matiyak kung anong istruktura ang nakalagay sa lugar, hindi matiyak ng researcher, kung ang balangkas o frame na makikita sa satellite, ay bahagi ng lumang tulay o isang panibagong istruktura na isinunod sa dating balangkas. Ituloy na po natin ang ating pagbibiyahe. Titigil na po tayo sa lugar na kinaroroonan ng istasyon ng tren sa Timalan, kagaya ng sa Kalibuyo. Ang lugar ay walang koneksyon sa mga malalaking pamayanan sa interior ng Cavite, maliban sa isang kalsada na nag-uugnay nito sa highway ng Naik. Ang istasyon ng Timalan, kagaya rin ng Kalibuyo ay isang flag station, na humihinto lamang ang tren, kapag mayroong nagkataon na sasakay o bababang pasahero at mga kalakal. Sa ganito, ang istasyon ay maaari rin isang lumang bagol ng tren. Kung saan iyon nakapwesto ay maaring sa quadrant na ito. Bago po natin iwanan ang istasyon ng tren sa Timalan, ay hayaan po muna namin na ipakita sa inyo ang ginawang superimposition ng researcher sa area na dinadaanan ng riles ng tren mula sa Kalibuyo hanggang Timalan, gamit ang Google Satellite Map at matandang mapa ng lugar. Magmula sa istasyon ng Timalan, ay ating babaybayin ang riles na patungo sa huling istasyon ng tren sa Naik. Ang riles sa pagitan ng dalawang istasyon ay may distansyang 2.5 kilometro. Baybayin po natin ang tramo Timalan papuntang Naik. Pansinin po ninyo na buhay pa ang railing ng Pony Truss Bridge sa area na ito, na isa sa mga alaala na minsan ito ay naging isang tulay ng daang bakal sa lugar.
Mula sa tramo, ngayon po ay papasok na tayo sa Barangay Las Orias sa bayan ng Naik kung saan ang buong kahabaan ng linya Manila-Naik ng Manila Railway Tren ay magtatapos sa mismong istasyon nito sa Naik. Ang susunod na makikita po ninyo ay ang mismong kinaroroonan ng dating istasyon ng tren ng Naik na ngayon ay inookupa na ng isang paaralan. Mula sa unang destinasyon ng tren mula sa Maynila at sa pagdating nito sa huling istasyon ng Naik, ang tren ay iikot, pabalik sa estasyon para magsakay ng mga pasahero at mga kargahin para ibaba sa iba't ibang estasyon sa mga daang riles pabalik ng Maynila. Muli naman pong nag-iimbita ang researcher na tingnan ang kanyang ginawang superimposition ng nasabing lugar na kinaroroonan ng istasyon ng tren ng Naik sa isang matandang mapa, upang higit nating makita ang kaeksaktuhan ng lugar na ito. Mayroon po yatang pahabol na katanungan para sa atin, si The Thinker. Sige po, pwede kayong magtanong. Ang Naik ay isa sa mga estratehikong bayan sa kanlurang bahagi ng Cavite. Ang mga tao at mga kalakal na mula sa mga bayan ng Maragondon at Ternate ay mayroong akses sa mga daan patungo sa istasyon nito. Higit pang dapat na ikonsidera na ang ito ay konektado sa noon ay bayan na pangalawa sa laki ng populasyon at agricultural production, ang bayan ng Indang. Pero ang isa sa nakinabang sa minsang eksistensya ng istasyon ng Naik ay ang pagkakabukas ng Tagaytay, bilang isang pambansang lugar na pasyalan ng Pilipinas. Makikita ang isang matandang litrato noong 1932 ng mga opisyal ng Philippine Army, sa kanilang ginawang pamamasyal sa Tagaytay sakay ng tren pababa sa istasyon ng tren ng Naik. Alam ko po na marami na kayong nagiging katanungan sa ginawang video ng researcher ukol sa Manila Naik Line sa partikular, at sa kabuuan ng sistema ng train sa buong probinsya ng Cavite sa kalahatan. Ipinangangako po namin na aming sasagutin ang lahat ng iyan sa mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na video.